Silang dalawa, pati si House Speaker Martin Romualdez, abay inirekomenda ng NBI na sampahan na po ng kaso. Dapat lang, baka mamaya malihis na naman kung saan na naman mapunta yung kaso na yan. Ng reklamo, damay rin sa mga nakakickback umano si dating Senador Bong Revilla. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Ano? Yung mga taong binoto mo, mga kasama din pala. Sa Senate Blue Ribbon Committee, pasabog ang unang pagharap ni dating DPWH under ginawa ni Bernardo, kundi derechahan niyang pinangalanan ang umano'y mga politiko na tumatanggap ng kickback mula sa mga flood control projects. Ako po ay umaamin sa aking maling nagawa. Pinahintulutan ko po ang aking sarili na maging kasangkapan sa pagpapatupad ng isang masamang gawain. Handa po akong gawin ang lahat ng nararapat upang maiwasto ang aking kamalian. Unang idinawit ni Bernardo si Ako Bicol Party List Representative Zaldico. 25% daw ang komisyon na hiningi ni Ko kada proyekto. 2% doon pinaghatian pa ni na Bernardo at dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara. Congressman Zaldico one time called me to say that he met Engineer Alcantara and wanted to confirm, maayos bang kausap si Engineer Alcantara? To which I replied, maayos po. Engineer Alcantara would tell me every time that he made deliveries of cash to Congressman Zaldico in compliance with his commitment to Congressman Zaldico. Sunod naman, si dating Senate President Jesus Escudero, idinawit sa pamamagitan ng kanyang malapit na kaibigan at umano'y campaign contributor na si Maynard Ngu. 20% daw ang usapan na kapalit ng pagpasok ng mga proyekto sa GAA. I would like to add, Milyon-milyon yung pumasok sa kanila. Sobrang yaman na nila. Ano pa bang gusto nila? Yung iba walang makakain. Sila milyon-milyon ang pumasok sa kanila. that deliveries of cash were personally made to me, by me, to Maynard Ngu at his office in Manila. Kwento pa ni Bernardo noong 2023, sinabihan daw siya ni Ngu na makipagkita kay Escudero sa isang wine bar sa Taguig. He told me, alam ko naman ang galawan niyo dyan sa DPWH. Sabihin mo kay Sec magbaba sa akin. Also, the delivery of the 160 million for Senator Cheese referred to in paragraph 17 of my affidavit happened sometime in the first quarter of 2025. Hindi lang yan, binanggit din ang pangalan ni DepEd Yusek Trigev Olivar, dating tauhan ni dating Senator Bong Revilla. 15% na kickback naman daw ang usapan sa mga proyekto na umabot sa 2.85 billion pesos na para daw sa Executive Secretary. Kung kukumputin, aabot yan sa mahigit 427 million pesos. Habang si Revilla, diretsyang humingi daw ng 25% na kapalit ng mga proyekto. Cash daw itong dineliver ni Bernardo kay Revilla. Sobrang nakakalungkot talaga. Anhin pa ba nila yung pera? Sobrang dami na. Milyon. Wala masabi. Revilla will appreciate additional contributions for his senatorial re-election bid. Engineer Alcantara collected the 25% commitment, or about 125 million, which was turned over to me and then delivered to Senator Revilla in his house in Cavite. Hindi rin nakaligtas si dating senador at ngayon Makati City Mayor Nancy Binay. 15% ang hiningi raw ng kanyang staff ni si Carlin Villa. 37 million pesos daw ang dineliver ni Bernardo sa bahay ni Binay sa Quezon City. Sa kabila ng pag-amin ni dating Undersecretary Bernardo sa umunoy pakikipagnegosasyon niya sa ilang mambabatas para sa porsyentuhan sa mga flood control projects, itinanggi naman niya na may kinalaman siya sa tinatawag na 2020-2040 scheme. Yan daw yung hatian sa kickback ng ilang DPWH officials. Wala rin daw siyang alam kaugnay sa mga ghost projects.